babasahin lang po ang verse sa Mateo 28:20 po. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, ngayon pong nangyaring baha sa Kabagyo, so marami pong mga kapatid natin na naapektuhan. So, kami po super blessed pa rin kasi kung makikita po natin sa news yung mga nangyari pong baha ngayon, parang napakaswerte pa po natin kasi andito po tayo ngayon at pinriority pa rin natin na purihin ng Panginoon. Iba pa rin po talaga kapag nandito tayo sa panambahan. Kaya patuloy po natin papurihan ang ating Diyos ng bukas.
pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpagay. One last time. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpagkailanman. Pasasalamatan magpagkailanman. Pasasalamatan magpagkailanman. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, sa ating mga buhay. Yes, O Lord Jesus. Purihin ko, Diyos. We give you praise. Tunay kang wala kang katulad, Panginoon. Walang katulad ang iyong pag-ibig sa bawat isa, O Lord. Tunay kang Diyos sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Lord. Church.
katulad. Tunay kang walang katulad, Panginoon. Kung gaano kalawak. Kung gaano kalawak ang kalangitan, kung gaano kalalim ang karagatan, lahat kukulangin, di magkayang sukatin ang iyong pagmamahal. Let your voice sing, come on church! Hey! Kung gaano
Mapalad ang bayan na iyong ipinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Aming Ama. Salamat, Lord. Patuloy ka nga po namin sinasamba, naluwalhati, O Lord God. Ikaw lang po ang aming itataas at papapurihan, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo, sa pagpapala mo, sa kabila ng aming mga pagkukulang. O Lord, patuloy kang nananatili sa aming mga buhay. O Diyos, salamat, Panginoon, sa katapatan mo, sa walang hanggang ng pag-ibig mo. O Lord God, Lord, ikaw nga po ang manguna sa umagang ito, sa aming pong pag-aaralan. Nawa po, Ama, ay hindi lamang po namin itong papakinggan, kundi Lord, maisa puso po namin at gagawin ang mga salita na pinag-uutos mo, O Lord God. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, just feel the Holy Spirit right now. Just focus in the Holy Spirit, Lord. Hallelujah, Lord God. Panginoon, napakabuti mo. Salamat, Lord, sapagkat ang bawat isa sa amin ay nakakapagpuri, nakakapagluwalhati ng iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan, Panginoon, sa kapayapaan, maging sa kalayaan kung paano kami lumapit sa iyong harapan, kung paano kami magpuri sa iyo, Ama. Salamat, O Lord God, sa iyong bayan na binukod at kabilang kami doon, Panginoon. Kaya muli kami ay patuloy na mag-aaral ng iyong salita. Itinataas ang karunungan na nagmumula sa iyo. Inihingi, Panginoon, ang karunungan na nagmumula sa iyo na maranasan ng bawat kapatid na narito na anuman ang aming pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay tunay nga na titimo sa aming puso't isipan, O Lord God, at magiging gabay namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Ikaw ang Diyos na madakila, maluwalhati sa aming kalagitnaan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So, marami po ang nakakalungkot man na mga pangyayari ng mga nagdaang araw. No, maraming nabaha, maraming sa daan, talagang ang taas ng tubig. But, mabuti pa rin ang Diyos. Amen? Sapagkat kayo ay naririto ngayon. So, may mga kapatid na talagang hindi kayang lumusong. No, hindi pa talaga andun pa rin yung baha hanggang tuhod pa rin, hanggang bewang. Kakwentawan ko si Ate Salvi kanina, yung looban hanggang leeg. Grabe. But we are blessed pa rin. At pangako ng Diyos yan na hindi naman niya kikitlin ng buhay o magugunaw ang mundo dahil lamang sa baha o ulan. No? Kaya purihin pa rin ang Diyos. At sa ating mga inawit kanina, kung paano
pinapahayag na kung gaano kalalim, kung gaano kalawak, kahaba, no? Yung inihahanid tulad yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya bilang tayo na manggagawa at bilang tayo na tunay na kumikilala sa Panginoon, we have a security. No? Secure tayo. No? Na hindi tayo pababayahan, hindi tayo iiwan. No? Sinabi kanina, sinike kanina na verse ni Sister Raquel, no? Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Siya pa rin ang ating muog at matibay na sandigan. Amen po. No? Na kahit may problema, anumang pagsubok ay kayang-kaya natin yan sa mga tao na tunay na kumikilala. So, kung susukatin po ba, ang Lord hindi masukat walang panukat. Tama ba? Yung pag-ibig niya sa atin. Tayo kaya, gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kalalim, gaano kataas, yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Kagabi po, na sa isang coffee shop po kami ni Justin. Ang lawak ng coffee shop na ito, pwede kang magstay mga ilang oras na gusto mo, pwede kang mag-work doon kung ikaw ay online, no, pwede kang mag-work doon. So, napaka tahimik din ng lugar. Kaya lang, iba't ibang klase pa rin ng tao ang makikita mo doon. So, though solemn yung kanilang no, yung kanilang music, but hindi mawawala pa rin na merong maghahalakhakan, may mga hindi aware na yung place na yon ay sana nagstay na lang sila sa isang sulok na no. Kasi iba-ibang room no, merong isang malaki, nakakatuwa, no, may ganung place. Sabi ko parang ang sarap mag-aral dito. Because bala ko talaga nadalhin yung para bulay pa. But doon may pinakita sa akin ng Panginoon na paano yung mga tao na ito na talagang nakita nila, galak na galak sila na nagkukwentuhan, no, may iba't ibang business nila sa buhay. But kung titingnan natin, kamusta kaya yung kanilang relasyon sa Panginoon? Gaano kaya ka-intimate, gaano kaya nila kakilala ang ating Panginoon? Kung titingnan natin, last week pinag-aralan natin about kay David, kung paano yung wanting ni David. Ano yung wanting? Sino yung nakinig? Is to seek you. No? To see the beauty, to glaze the beauty of your temple. At mamaya awitin natin yan. Kung saan doon po hinango po iyon sa sun, no? At titignan din po natin, ngayon naman, meron din isang wanting si Paul. At ito po yung pag-aaralan natin. Kung sabi ko kanina, kung si David ay may wanting, si Paul din po ay may wanting, no? So, sa Philippians chapter 3, verse 10 to 12, sabi doon, that I may know Him and the power of His resurrection and may share His sufferings, becoming like Him in His death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead, straining toward the goal, not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own because Christ Jesus has made me this own. So, sa Tagalog po, sa verse 9, no, tignan po natin sa verse 9. At lubusang makasama niya ang aking pagiging matuwid. So, diyan po tayo sa 10, sabi doon, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Yung word niya, ang tanging kailangan o nais o hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang kamatayan. No, ay muling pagkabuhay rather. No? Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at makibahagi sa kanyang mga paghihirap. Ano sabi doon? To know Him. No, makilala siya, no? And then yung power,
yung power of His death, no? To share His suffering. And to see the power of His resurrection. At dito po tayo, yung tatlo na to. But balikan ko po yung word na intimacy, no? Yung talagang malapit, no? Yung sabi doon, it means familiarity, closeness, and yung word na inseparability, no? Na hindi kayo mapaghiwalay. Meron ba tayong example nun? Tingnan natin, for example, doon na lang kay Noemi at kay Ruth. Di ba ayaw umiwalay ni Ruth? Kay Noemi? Tama po ba? Di ba? Kahit na sinasabi niya na, sige na, mag-asawa ka na uli. Kasi wala na yung mga anak ko, patay na. Sige na, tumulad ka na doon sa isang manugang ko. Ay, sa isang, na kung saan ay humayo, bumalik sa kanilang lugar. Pinupush niya. Kasi ayaw ni Noemi na maging katulad niya na wala lang. Pero si Ruth, andun yung pagiging mabuting manugang na hindi niya iniwan si Noemi hanggang sa huli. Sino pa po? Si Elisha kay Elijah. Di ba? Sige na. Nararamdaman na ni Elijah na kukunin na siya ng Panginoon. Pero pilit pa rin. Si Elisha, gusto niya na laging makasama pa rin si Elijah. Yung intimate relationship, there's something happen po kasi kapag tayo ay intimate. But kung titignan natin, sa sitwasyon natin ngayon, kapag naging sobrang intimate tayo sa tao, sino man yan, kapag nawala iyan, ano nangyayari? Feeling mo, frustrated ka na. Parang yung word, masasabi mo na, ayoko nang mabuhay kung wala ka. Pwede ba yon? But how about kapag si Lord, yung nahiwalay sa atin, masasabi ba natin yung, Lord, hindi ko kayang mawala ka. Kaya po ba natin? O parang wala lang. Okay lang. Nagagawa ko naman lahat kahit wala yung pagtawag sa Panginoon. So, ngayon, yung word natin is to know Him intimately, no? Kung paano si Paul nagnanais, no, na makilala pa ang ating Panginoon. At doon, hindi lang basta makilala, mayroon siyang 3 things na sinabi dito sa pagkakilala niya sa ating Panginoon. Bakit natin kailangan ito? Because tayo, kung paano ang ating Panginoong Jesucristo is the light of the world, tayo din po. We are the light of the world. Even in the hill of the city cannot be hidden. Na ibig sabihin tayo, bilang Kristiyano, totoo na kumikilala kay Kristo, totoo na sumusunod sa ating Panginoon, wala tayong itatago. Diba? Kapag nasa light ba, may itatago? Wala. Kapag nasa light ka, magliliwanag lahat sa'yo. Kaya kailangan natin maging intimate kasi hindi po natin magagawa ang mga bagay na ito kung hindi natin kilala, kung hindi tayo magsisik sa ating Panginoon, no? Then, sabi sa Hebrews 12:1, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan, no? So, napapaligiran tayo. Kaya di ba minsan parang pwede, hindi ako makakamali. Pwede ba yon? Hindi naman. We are in a flesh, nagkakamali tayo. Huwag nating intindihin ang sasabihin ng tao, ang mahalaga kung ano ang sasabihin ng Panginoon sa atin. But bilang lingkod at tagasunod ng Panginoon, tayo po ay lalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi natin iniisip ang sasabihin ng tao, pero gagawin natin yung kalooban ng Panginoon. Ang iisipin natin kung paano tayo tinitignan ng Panginoon at kung gaano tayo sa Kanya. No? Kaya kailangan kung gaano kalawak, kahaba,
kalalim, no, kataas ang pag-ibig ng Diyos, hindi natin kaya pantayan. Pero hanggat maaari, gagawin natin ito sa lakas na binibigay sa atin ng Panginoon. Kasi on our way own, hindi po talaga natin kaya. Kaya we need the help of the Holy Spirit. So, ito po, ano po yung tatlo na sinasabi dito? No? Una po, the power of His resurrection. The power of His resurrection. John 10:10, ano po sabi doon sa B? I come that they may have life and have it abundantly. No? So dito po sa John 10:10, na kung paano, yung kung sa umpisa, kung gaano kumikilos ang kaaway, masigit ang pagkilos ng ating Panginoon Diyos na hindi lamang basta buhay ang binigay sa atin. The most important benefits of the power of His resurrection, that you and I are redeemed if we believe in the finished work of the cross. Kung alam natin kung ano ba, bakit ba nakahang si Jesus Christ, bakit ba namatay si Jesus Christ doon? Para sa atin. Because of His great love for us. Ito po yung benefits of the power of His resurrection. For us to save. For us to redeem. No po? No? Then, sabi po doon, Jesus' death, burial, and resurrection, were all part of the God's redemptive plan for us. Ito po yung plano ng ating Panginoon Diyos. Kung makikita natin how Adam and Eve broke the covenant, yung covenant of fellowship. Naalala niyo po sa Genesis, na kung paano talagang andyan lang sila malapitan, no, na kinakausap nila ang Panginoon. Every time na pupunta ang Panginoon Diyos, nakakausap nila. But they break that. Sa paanong paraan? Because of the sin. Dahil sa kasalanan. At tayo po, kapag nangyayari yon, nabibreak din yung covenant. Kapag tayo po ay nagkakasala at hindi hihingi ng tawad sa Panginoon, break ang covenant of fellowship sa atin. But because of Jesus Christ, sabi po doon, siya muli yung nagbalik, but the death and the resurrection of Jesus Christ restores it. But the death and resurrection of Jesus Christ, binalik po. Restore na restore uli. Yung dati na wala na talaga. Binalik na atin sa pamamagitan ng ating Panginoon. Jesus has the power or the impact, no? Jesus has the power to impact every part ng buhay natin. Sa past, sa present, even sa future po natin. May impact siya, may power siya. Na kahit nga ano yung nakaraan mo, kayang burahin ng Panginoon yan, i-erase ng Panginoon yan kung isusuko natin lahat sa Kanya. There's a power of His resurrection. That's the power of His resurrection. Na-experience po ba natin ang ating Panginoon Diyos sa buhay natin? Gaano natin na-i-experience? Gaano natin sa pagka-experience natin sa ating Panginoon Diyos, gaano natin binabalik yung pagmamahal natin sa Kanya? Gaano tayo nagpapakumbaba? Gaano talaga na hininanais natin katulad ni Paul? No? I want to know you, Lord. This is my wanting. To know you. No, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala ka, Kristo. Lubusang makilala si Kristo. Yun yung tanging hangarin niya. At sa hangarin na yun, papasok nga yung tatlo. Una nga po, maranasan ng kapangyarihan ng iyong muling pagkabuhay. No? That's the power of His resurrection. Nagkaroon tayo ng bagong buhay. Kapag may tumubos sa'yo, kung ikaw ay nagkasala, ano yung tawag doon? Pinansya, ano? Ha? Hindi yung,
nagbayad sa'yo, pinensyahan, pinansyahan. Piyansa, yon. No, nagpiyansa sa'yo, wala ka bang utang na loob doon sa nagpiyansa sa'yo? Di ba, maya't maya pasasalamatan mo siya kasi sinave ka. Pinalaya ka. He paid the price of your sin. Di ba lubos-lubos yung pasasalamat natin? Ang hirap kaya sa bilangguan. Sino po yung nakapanood ng Prison Break? Prison Break. Napakahirap po ng kalagayan sa kulungan. Gusto mo na lang na makatakas agad, kaya talagang sa sobrang talino nung bida doon, no, lahat na lang alam niya kung paano makakalagtas sila o makakatakas. Ganon din po ba tayo? Inaalam natin kung sino yung makakapagligtas sa atin talaga. Kinikilala pa ba natin? No? Nandun pa rin ba siya? And pangalawa, sa tanging hangarin po ni Paul, kalakip nung tanging hangarin niya, yung wanting niya na makasama o lubusang makilala si Kristo. Pangalawa po, ang sabi doon, makibahagi sa kanyang mga paghihirap. Sino yung gusto na makibahagi sa paghihirap ng Panginoon? Walang nagtaas ng kamay. Itaas nga po kung sino may gusto na makibahagi sa paghihirap ng Panginoon Diyos. Bakit pag may problema, may pagsubok, may konting hindi pagkakaunawaan, nagtatalikuran, sumusuko na? Sa Acts 9:15-16, sabi doon, "Go, for he is a chosen instrument of mine to carry." Ito po kasi yung time na kung saan si Ananias ay tinuutusan ng ating Panginoon Diyos na puntahan si Paul sapagkat siya ay napili. No, sabi po doon, "Go, for he is chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel, for I will show him how much he must suffer for the sake of my name." He will suffer for the sake of my name. Sabi doon, kasi yung time na, yung conversation ni Ananias at saka po ng ating Panginoon, "Lord, paano ako pupunta kay Paul? Yun nga po yung gustong kumitil sa mga mananampalataya." Pero hindi alam ni Ananias na nagkita na si Paul at ang ambating Panginoong Jesus. At ang sabi doon, he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how much he must suffer. Sabi nun, I will show him how much he will suffer. So may suffering. Ba't konti, wala lang tayo pagkain kinabukasan, suffering na ba yon? Nasabihan lang tayo ng kapitbahay natin, tigilan nyo na nga yung pagtutugtog nyo na yan, hindi mo na gagawin na magpatugtog pa ng music para sa ating Panginoon. Sinabihan ka lang na ang pangit ng boses mo, wag ka nang kumanta. Hindi ka na nga kakanta. Hirsch ba yun? Lahat tayo marunong kumanta. Basta ang pag-awit mo ay para sa Panginoon, maganda yan. Walang hindi maganda sa mga awitin na makalangit. Pinagaganda ng Diyos ang boses mo. Huwag kang susuko, huwag kang give up. Konting problema lang. Lahat po tayo nagkakamali, lahat po tayo nagkakasala. Walang perfecto po dito sa atin. Even as leaders, nagkakamali kami, nagkukulang kami. Pero hindi yun yung time na para i-justify. Kundi yun yung time na para tulungan
kung ano yung pwedeng magawa. Hindi para i-down. Kasi tayo, kahit napakarami ng pagkakasala natin, patuloy tayo na inaabot, patuloy tayo na kinukuha ng ating Panginoon. We need fellowship, no, of His suffering. To share yung paghihirap ng Panginoon. Sobrang dami ng paghihirap. Like Paul, kung paano yung suffering na mga naranasan ni Paul. No po? So maraming Kristiyano po na hindi maintindihan na pag may konting gusot, may konting problema, ito ba yung buhay? Alam niyo po kung bakit ganun yung kanilang kaisipan, kung bakit meron nagja-jump into conclusion na kagad, kasi kulang ng paglapit sa Panginoon, kulang ng kaunawaan, kulang ng karunungan. Na kapag tayo po ay malapit sa Panginoon, yung karunungan po ay patuloy na makukuha natin. Bakit? No po? Sabi doon, why is it after coming to Jesus Christ, He will allow you to go through pain? Bakit ba? Inaalaw ng Diyos na maranasan. Ito, sinabi na kay Paul, no? Sinabi kay Paul. Ano yung pagkakasabi na, tama, andun na tayo. No? For I will show him how much he must suffer for the sake of my name. How much he will suffer. At ito po ang sabi doon. No? So bakit pinapahintulutan ng Panginoon na mangyari yon? Though hindi naman sa Kanya nagmumula yun. Alam natin sa kaaway. Bakit pinahihintulutan niya? Because in the midst of pain, you begin to experience the reality of His comfort. So, gusto mo ba na andun ka na sa matinding sakit na nararanasan mo, emotional, physical, o ano pa man yan, mental, wala ka pang peace, wala ka pang comfort na nararanasan? Pwede po ba yon? Pwede po yon. Kaya nga yung iba, ano ang kinahihinatnan? Pag sobrang suffering na sila, sobrang suffer na sila sa isang bagay, ano yung ginagawa? Kinikitil na lang yung sarili kasi ayaw na nila ng sakit. Pero kung ikaw ay malapit sa Panginoon, you seek God, you know Him well, kahit anong pain pa yan, there's a comfort from God. May comfort, no? So, in the midst of pain, you experience His love. You will experience His love. Na hindi mo man sinasabi mo man na hindi ka na mahal ng mga nasa paligid mo, pero meron pa ring isa na nagmamahal sa'yo. Na minsan hindi nakikita ng tao kasi nakafocus lang kung ano yung bagay na nakikita nila. Nawawala yung faith. Nawawala yung pananampalataya. Basta, ito yung nasa isip ko kasi ito yung nakikita ko. Pero babalik tayo. Na kapag malapit tayo sa Panginoon, kapag wine-welcome natin siya sa buhay natin, you begin to realize suffering through Christ is a privilege. No matter what happened to you, you are at peace. Ano man ang mangyari sa'yo, ano mang pain na yan. Kaya nga hanggang ngayon, nandito ka eh. Ang dami mo ng pinagdaanan, ang dami ng sakit. Baliwala yan sa naranasan nila Paul, sa mga 12 disciples, sa naranasan ni Jesus Christ. Baliwala yung mga pain na naranasan natin ngayon. And then last, sabi po doon, no? So ulitin ko lang yung verse natin, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, no? Then, yung last po, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. No? So, maging katulad niya sa kanyang kamatayan by surrendering your life, by surrendering your own will sa Panginoon. Kasi lahat sinurrender ni Jesus Christ, Lord, let it be, let your will be done. Kung buhay ko ang kabayaran para maligtas ang sangkatuuhan, let
your will be done. Minsan po, alam niyo po yung clay? Sino nakakaalam sa clay? Hello? Kahit anong gawin mo sa clay, umaangal ba yan? Kahit ang tawag doon, ikram mo yan o ano pa man yan, gawin mo dyan, susunod lang yan. Gumawa ka ng bahay sa clay, susunod lang yan. Gumawa ka ng pusa, aso sa clay, susunod lang yan. Kahit na pinagpipira-piraso siya, susunod pa rin yan. Tayo ba? Kapag napirasuhan tayo, yung pride natin na touch, susunod pa rin ba tayo? Bahala na kayo dyan. Yan po yung karakter ng tao. Na nais, kaya andyan ang Panginoong Jesus. No, we need to suffer. No? Tulad ng kung paano nag-suffer ang Panginoon Diyos. Admit natin ito, kailangan itanggapin natin ito, naisin natin ito. Dahil kung hindi po natin nanaisin, hindi po tayo magiging katulad ng ating Panginoong Jesus. Be like Christ, di ba? So paano, konting pagsubok nga lang, konting sakit pa lang, umaaray na kagad tayo, mapaso nga lang tayo, aray ko po, ang sakit ng napaso. Masundot ka lang ng halaman na may tinik, aray ko po, masakit. So paano pa? Yung sunod-sunod na nangyari kay Paul, nagpaalon-alon sa dagat. No? Binuwis ang kanyang buhay, nabuwis ang kanyang buhay. Nagbuwis ang kanyang buhay. Ang daming pain, emotionally, physically, mentally, ang daming pain na naranasan po ni Paul, ni Jesus Christ, pero nanatili sa kalooban ng ating Panginoon. No? Sa Job, sa Hope 11:13-19, sabi doon, if you prepare your heart, you will stretch out your hands toward Him. If iniquity is in your hand, put it far away, and let not injustice dwell in your tents. Surely then you will lift up your face without blemish. You will be secure and will not fear. You will forget your misery. You will remember is it as waters that have passed away. So, para lamang tubig na umalon, nawala, umaalon, dumadaloy, nawawala. Na po. And your life will be brighter than the noonday. Its darkness will be like the morning, and you will feel secure because there is hope. You will look around and take your rest in security. You will lie down and none will make you afraid. Many will court your favor. If you are ignorant of Him, of His love, you will never want to do His will always. Pero hindi nakasama ito. Hindi mo po magagawa. Kapag ignorante ka, pag di mo kilala ang Panginoon, hindi mo mararanasan yung mga bagay na sinabi dito. No? Yung gabi, parang magiging maliwanag na araw sa'yo. No? Mawawala yung mga misery mo sa buhay mo. Papayapa ka kapag nasa piling ka ni Yahweh. Kapag malapit ka kay Yahweh. Kapag you are kumbaga, naka-in-touch ka lagi sa ating Panginoon. Connected ka lagi sa ating Panginoon. No? John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos at ang makilala si Jesus, si Jesucristo na iyong isinugo. Ito po yung pinaka-key para maranasan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Nagsasuffer ka man ngayon, baha, ang hirap maglimas, naranasan ko po yan, no? Habang umuulan, habang hindi tumitigil ang ulan, huwag ka na munang maglimas kasi bumabalik lang din, no? So hayaan mo na lang yan. Hayaan mo na lang, titigil din. Titigil din ang unos. Titigil din ang ulan. Kailangan natin na lalo pang makilala ang ating Panginoon. Makibahagi sa kanyang mga paghihirap.
maranasan yung kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. No? Ito po yung nais ng ating Panginoon. Baptism is a byproduct lang po yan of your faith. Hindi po yan na makapagliligtas sa atin. No? It's a declaration of your faith, public declaration of your faith. Baptism po. And yung mga Bible study is the means lang po yan. But ang kailangan natin yung heart na talaga na tunay na humihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Tunay na lumalapit at pinagkakatiwala, Lord, let your will be done. Ikaw na po ang bahala sa buhay ko. Yun po yung tanging hangarin ni Paul, no? So basahin ko sa verse 12, sabi doon, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisipkap kong makamtan ang gantimpala, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. So hindi siya mananatili doon. Tingnan niyo po, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. At ito po yung bagay na dapat nating gawin. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala na pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nahahantong sa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga po ay ipagpatuloy natin ang ating natutunan. Mga kapatid, tumulad kayo sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Mga kapatid, kailangan i-deny natin yung sarili na to eh. Kasi ito yung matinding kalaban natin kung hindi natin nagagawa yung kalooban ng Diyos. Masigit yung ninanais natin yung kalooban natin. Kasi feeling mo, ito yung tama. Ito yung kasi yung nakikita mo. But behind that, mas may higit na plano ang Diyos. Sa una, parang hindi mo gusto. Pero bandang huli, pag hinayaan mo ang Panginoon, gustong gusto mo na. At ayaw mo nang bumitaw. Sa Revelation po, sinasabi doon ng ating Panginoon, nanlalamig ka na sa akin. Ang kausap po doon ay mga mananampalataya. At sabi po sa John 10:10, yung buhay na kaloob ng Panginoon, may kalakip, buhay na ganap at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Yung buhay, John 10:10, balikan natin. Abundant life, no? Buhay na ganap at kasiyasiya. Abundant life ang gusto ng Panginoon. Not just life lang, kundi abundant, no? Buhay na ganap at kasiyasiya ang nais ng ating Panginoon, pero hindi po natin mararanasan yon kung hindi tayo malapit sa Panginoon. Ang lagi lang nating mararanasan, parang konting problema lang, suko ka na. Kaya pwede po ba tayong tumayo? Tandaan po natin that we need to realize yung mga suffering through Christ is a privilege for us. Pribilehiyo po yan sa atin para maging strong ka, para magkaroon ka ng kapayapaan, para magkaroon ka ng kagalakan. No? Nakita po ng marami during the time of Jesus yung value ng buhay. At ito po yung nakita isa ni Paul, na kung gaano kahalaga yung buhay na kaloob ng Diyos. Hindi para sa mundong ito, kundi ang sinisikap niyang marating yung kaloobang ng Diyos. At ito po ang sabi doon,
Sa 19 po ng Pilipos 3, kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. Ano po yung priority natin ngayon? Ano po yung minamahal natin at masigit na ginagawa natin ngayon? Na minsan, pinapalit natin sa dapat at higit na mahalaga ang pagpapasakop sa ating Panginoon Diyos. What is your wanting, kapatid? Ano yung wanting mo sa buhay mo ngayon? Nakikita niyo na po yung unos. Nakikita na natin yung mga sign ng pagbabalik ng ating Panginoon Diyos. Gaano ka katapat sa iyong ministeryo sa Panginoon? Kailangan pa ba natin maranasan ang mga sakuna? Kailangan pa ba natin maranasan na mabingit sa kamatayan yung buhay natin? Ano yung ginigain mo ngayon? Meron po ako, nabanggit ko po kanina, lend me your ears. Nabanggit ko po kanina na kung si Elisha ayaw bumitaw kay Elijah, maganda yung motibo ni Elisha. Nais niyang maging katulad ni Elijah. Double portion pa nga yung gusto ni Elisha. Not for their own goods. Ganon din si Ruth kay Noemi. But meron din mga tao na iba yung nais kung bakit sila nagpapatuloy na sumusunod. Example si Gehazi kay Elisha. Gehazi, kanang kamay ni Elisha, corrupt. Ayaw tumanggap ni Elisha ng something kay Naaman. Kilala niyo si Naaman? Yung nagkaraming bukol-bukol sakit sa buong katawan. At sinabi ni Elisha na lumubog doon sa ilog na yon at siya ay magkakaroon ng kagalingan. At dahil sa naranasan ni Naaman na yung gusto niya na magbalik, ngunit hindi tinanggap ni Elisha. Pero nung nalaman ni Gehazi yun, sinundan niya si Naaman at siya yung humingi nung portion na yon. At nung nalaman ni Elisha, sinumpa si Gehazi. At kung ano yung nawala kay Naaman, ay sa kanya napunta. Yung sakit na nawala kay Naaman ay sa kanya napunta. Pansarili. Pansarili po. And even Judas, pinagkanulo niya ang ating Panginoong Jesus for a portion. Pero ano po ang nangyari? Gaano tayo lumalakad sa Panginoon? Gaano tayo katapat na naglilingkod sa Panginoon? Dahil lamang ba alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan? Dahil alam natin na ang Diyos na magbibigay ng lahat ng pangangailangan natin? Paano pag may time na hindi niya ala doon yung pag-provide? Doon sinabi ng Panginoon Diyos, saan na yung pagnanais mo na maranasan yung paghihirap ng Panginoon? Jesucristo. Hindi puro sarap. May mga paghihirap. Nakita natin kung paano naranasan ito ng mga disipulo yung paghihirap na ito. Pero nagpatuloy sila kahit buhay pa. Can we close our eyes and feel the presence of our God? Sa oras na ito, ano yung wanting mo na masasabi mo, maipapromise mo kay Lord kasi siya nag-promise sa atin ng buhay na ganap. Abundant life yung binibigay niya sa atin. Pero ba't hindi natin maranasan? Kasi kulang tayo ng paglapit
pagkapit sa Panginoon. Kulang tayo ng pagkatok sa Panginoon. Kulang tayo ng paglilingkod sa Kanya. Dahil hinahayaan natin yung mga kaabalahan sa mundong ito na gawa ng kaaway para mapalayo tayo sa Panginoon. Hinahayaan natin na ito yung maranasan natin. Kaya nawawala. Nagkakaroon ng division. Yung fellowship nawawala kasi ang busy-busy mo na sa trabaho mo. Kasi ang busy-busy mo na sa negosyo mo. Nagkukulang ka na, nawawala na yung fellowship. Kaya pag nawala sa'yo yung business mo, nawala sa'yo yung trabaho mo, umiiyak ka, naglulupasay ka. Natatakot ka, ano nang mangyayari sa araw na bukas. Pero ang daming susi lamang para pagyamanin ka, para hindi ka magkulang. Ay yung pusong mapagkumbaba, pusong lumalapit at hahayaan na, Lord, let your will be done sa buhay ko, Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon yan ngayon, let your will be done. May mga bagay na hindi natin maunawaan, hindi arok ng ating mga kaisipan. Ngunit tanging ang Diyos lamang magpapaunawa sa iyo niyan. Huwag mong hanapin ng sarili mong karunungan, kundi hanapin mo kasama ang Panginoon sapagkat siya lamang ang makapagbibigay ng wisdom sa atin. Hallelujah, Lord God. Yes, Lord. Can we sing this song? Hallelujah. Thank you, Lord God. Yes, Jesus. Let's desire more of Him, more of Him. Desire more of Him.
'cause you are more than enough for us. Your name is higher than any other name. Your name is bigger than any other name. Your name is powerful. Oh Lord, yes God. Ikaw lamang ang Diyos na nakakabatid ng nararamdaman o nasa isip ng bawat kapatid ko na narito sa lugar na ito, even sa mga nanonood ngayon. Batid ng Diyos ang dinaranas, batid ng Diyos ang nasa isip mo, ang nararamdaman mo, ang nais lamang niya. Manatili ka, manatili tayo, mamahinga tayo sa presensya ng Diyos. Ibigay lahat-lahat sa Kanya. Isuko ang lahat. Hindi na tayo ang nabubuhay sa katawang ito, kundi ang Panginoon. Tulad ng sinabi ni Paul, na anumang mga paghihirap na naranasan ng Panginoon ay mararanasan din natin tulad na naranasan ni Paul. Nais ng Diyos na kuminis. Nais ng Diyos na maging karapat dapat tayo sa tunay na pupuntahan at tutunguhan natin. Kapatid, ano man yung sitwasyon mo ngayon, nais ng Panginoon ay pagkatiwala mo sa Kanya. Ito man ay kagalingan, physical, emotional. Ito man ay kalamigan sa paglilingkod sa Panginoon. Nanlalamig ka man, kapatid, ngayon. Hindi dahil sa gawa ng panahon, kundi dahil sa mga sitwasyon na dinaranas mo. Hayaan mo na manumbalik yung joy, yung love, yung compassion ng paglilingkod mo sa Panginoon. Huwag mong hayaan na kawin ng kaaway ang mga bagay na yan, kundi lalo mong pagtibayin, lalo kang umasa. If-fail ka ng mga tao, ng mga bagay sa mundong ito, ngunit ang Panginoon, He never leaves you nor forsake you. He is always here. That is His promise. Yan yung promise ng Panginoon Diyos na kailanman ay hindi magmamaliw. Mananatili ang Kanyang mga pangako. Ang nais lamang ng Diyos ay ang pusong basag na handa na maglingkod at magtiwala sa Kanyang mga pangako. Oh, yes, oh Lord God. Oh, more, seek Him more. Oh, find Him more. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord, for your goodness. Lord, patuloy na panumbalikin mo yung init na kung paano kami na unang umibig sa'yo, na nais namin na lagi nasa iyong gawain, na lagi makasumpong sa nais mong mangyari sa buhay namin, Lord. Lord, ito lamang ang susi. Maging malapit kami sa'yo. Naisin namin ito, na maging malapit sa'yo, na makilala ka pa namin, Panginoon. Tulad ng mga wanting ni Paul at ganun din ni David, O Lord God. Ito rin yung maging wanting namin, Panginoon, to know you more, to seek you more, Father God. Thank you, Lord God. We give you the glory, honor, and praises and adoration into your name. Amen and amen. Thank you, Father God. Right, dumako po tayo sa ating tithes and offering. Sige po, maaaring natin kuhanin ang ating mga sobre sa gilid at tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa umagang ito. Lord God, maraming nagdaan sa nakaraang linggong ito, Father. But Lord God, sa araw na ito, sa oras na ito, ibabalik namin, Panginoon, pa rin kung ano yung nararapat sa iyo, aming Ama.
Lord God, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Mari, O Lord, may struggle in terms of financials, may struggle in terms of health, Father. Pero Lord God, sa umagang ito, as we give unto you, Father, Lord God, inaangkin namin yung pagbabalik mo ng aming kagalingan, pagbabalik mo, O Diyos, ng aming kalakasan, Ama. Anuman yung kinuha ng kalamidad, anuman yung tinangay ng bagyong ito, Lord God, i-restore mo ito, aming Ama. Dalangin namin, O Diyos, na pagpalain mo ang bawat isa. Patuloy ka na maghari sa aming puso at patuloy na maging bukas sa aming puso sa pagbibigay sa iyo, hindi lamang sa iyo, Lord God, pagbibigay sa aming mga kapwa, O Diyos. Bigyan mo kami ng puso na mapagbigay. Bigyan mo kami puso, O Diyos, na tapat, na nagbabalik ng aming tithes and offering sa iyo, Father. We glorify you, we honor you. In Jesus' name, Okay, tayo po tumayo for closing prayer. Share ko lang po yung verse na to sa Isaiah 43. Ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok, sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po, Lord. Nakarating po kaming lahat ng maayos ang aming katawan, Lord, at napuri po kayo sa araw na ito, Lord. Yung mga napag-aralan po namin, narinig po namin na iyong mga salita ay tumimo po sa bawat puso ng bawat isa, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, at ligtas po kami. Anumang unos ang pangahawakan namin ay ang inyong mga salita, Panginoon, na kailanman hindi nyo kami pababayaan at kami inyong ililigtas, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At sa amin pong pangsamantalang pag-iwahiwalay, huwag niyo po kami pabayaan, Lord. Iligtas niyo po ang bawat isa na makauwi po ng maluwalhati. Kahit po may mga baha pa, Panginoon, alam po namin na naparito kami ng ligtas at makakauwi rin po kami ng safe sa aming pansamantalang bahay. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po binibigay ang mataas na papuri, pagdakila at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.